Nagupit ko na ang aking international license at dahil bawal na rito sa Bulan. Sindobre mga kagala. So, babala po sa mga nasapulan sa may mga international driver's license dyan. So, patuloy na patuloy ang paghihigpit din sa pulan. At kung ikaw ay mayroong international driver's license is maaari mo na tong gupitin. So, hindi na po allow ang international driver's license. So, bagay, noon pa man yan mga kagala, hindi na po talaga allow ang international driver's license, lalong-lalo na kung matagal ka na sa isang bansa na yan. Allow lamang po ang international driver's license until 6 months na pag-i-stay. Or pag ang license mo sa Pilipinas is hanggang 1 month ka lang pwede mag-drive dito sa Poland. So mga kagala, ang topic natin ngayong araw is kung bakit marami pong nahuhuling mga Pilipino, ang hindi lang po Pilipino at marami pa pong ibang lahi ang nagkakaroon ng problema dito sa Poland na gumagamit ng international driver's license. So isa-isahin natin mga kagala. Mayroong iba na mali ang pagkaka-interpret nila ng international driver's license. Nababasa ko sa mga comment section na nahuhuli. Ang sabi daw nila, yan anong tawag nun? Talahib pa more. So kahit hindi po talahib ang inyong international driver's license ay hindi na po siya allow na mag-drive dito sa Poland, na hindi ka na pwede mag-drive, lalong-lalo na kung matagal ka na rito. Nalalaman po nila yan na pag matagal ka na rito kasi naka-record yung international driver's license nyo din sa inyong karta po dito. Connected po yan. Kasi one time, paano ko nasabing connected mga kagala? One time na nagda-drive ako at nalimutan ko ang aking driver's license. As in, nakalimutan ko siya mga kagala. Wala akong dalang driver's license nung that time. So, hindi ko siya nadala. Nung na-check ako ng pulis mga kagala is nang pagka-check nila, sabi ko hinahanap ko yung aking driver's license is hindi ko siya makita. So, nagkamali ako mga kagala. Kaya pala ako na-check ng pulis, ikwento ko lang. Sinusundan na pala nila ako. Kasi nakita nila wala akong backlight. So, sinusundan nila ako hanggang sa makarating ako dito sa mismong bahay. So, pag hinto ko, huminto rin sila sa likuran ko. So, nung tinanong nila yung lisensya ko raw, yung pinakita ko naman, hindi ko na ipakita. Wala akong driver's license na dala, automatic nasa loob pa ng bahay. So, naiabot ko sa kanila mga kagala yung karta pobito ko. Di sabi ko, ay sorry, wala pala akong license na dala, nakunin ko na nasa loob ng bahay. Sabi hindi, hahanapin ko na lang dito, makikita yan sa PSL number mo na may international ka or may Philippine license ka. So, medyo matagal nga lang daw. So, nung makita nila, sabi niya, wala namang problema, yung ilaw mo lang sa likod, ang palitan mo bukas. Is, hindi na nila ako pininalty kasi dito lang naman sa city namin, lagi naman nila ako nakikita. At lagi rin nila ako nakikitik mga kagala. So, balik tayo sa topic na international driver's license. Nung mga nakarang araw, kaya hindi ko na nagamit yung sasakyan ko is na-check po nila ako. Nung pumunta ako ng basketballan, sinabi nila na yung driver's license mo, dahil kilala na nila ako kasi maliit lang tong city namin lagi na nila ako nakikita. Tinanong nila kung nagkapag-convert na ako ng police driver's license from international driver's license to police. Yung sagot ko hindi pa. Tapos nun, mga kagala, ang ganito ang nangyari. Sabi niya, wawarningan na kita kasi baka sa ibang city ka mapunta is hindi na pwede yung international driver's license ngayon dahil strict na kami. So, pwede kang magkaroon ng malaking penalty or ma-impound yung sasakyan mo. So, ganun ang nangyari mga kagala. Kaya ngayon, papasok sa work, hindi na kami nagsasakyan. Nakita yun, nakaparada na at hindi ko na siya nadadrive. Kasi mas malaki pa yung penalty. Sa base sa nabasa ko, nasa 4,000 o sa mataas pa yung penalty na ano lang iba, yung mga ibang nahuli. So yung friend ko last 3 months ago nahuli siya, siguro ang penalty niya is
1,500 kung di ako nagkakamali, or tapos na-impound yung sasakyan niya ng 800 bago ang pagkatubos ng sasakyan niya. At may ban pa siyang 6 months bago siya makapag-drive ulit. Just kung sakaling makakuha siya ng license is may ban pa siya na 6 months bago makapag-drive ulit. So mga kagala, medyo malamig ngayon, negative 13 ata o 13 lang. 13 lang pala. So 13 temperature stop ni. So maulan, kaya naka-jacket tayo. So balik tayo doon sa topic mga kagala. Nung patuloy ang pagdami ng nahuhuli na gumagamit ng international. Kaya sa mga kasama kong nasa pula na driver ay gamit ay international is maigihin pong i-convert nyo na yun into police. So ako nag-convert na rin ako ng driver's license ko. So hindi ko pa ngayon mapakita kung paano siya ginagawa kasi nasa on process ako eh. So iba-vlog ko yan mga kagala pag na-i-convert ko na yung aking license. So at the same time, para hindi ka na magkamali na kung ikaw ay nagdadrive doon sa pulan, so ito yung aking driver's license, bago ka magkaroon ng penalty is kailangan mo nang gupitin yun mga kagala. Nagupit ko na ang aking international license at dahil bawal na rito sa pulan. So kaysa naman na malaking penalty ang maabutan natin, mabuti pang gupitin na natin yan. So ganito mga kagala. Sabi ng iba, balik tayo sa topic, talahib daw kasi. Mga kagala, kung ang Philippines license mo is legit, so ang international mo ay legit din. Once na in-scan mo yung QR code ng international mo, is connected yan doon sa local license mo kung saan country ka nang galing. So sabi ng iba, basa ko sa comment section nung nakaraan sa mga nahuling Pilipino, Pakistan yata yun, or ano pa, ibang lahi, na sabi ng iba yan, talahib pa more. So hindi natin masisi yung iba nating mga kababayan, mga kagala is meron talagang gawang talahib na license para makakuha sila ng international driver's license. So pag in-scan yung QR code mga kagala is mabi-verify din nila yan na fake yung inyong local license or Philippines driver's license. So wala ring visa ang inyong driver's license nun, yung international nyo, dahil talahib yung pinagmulan. Pero kahit legit ang inyong Philippines driver's license mga kagala, is hindi na rin siya pwedeng mag-drive sa pulan gamit ang inyong international driver's license. So kaya bago pa tayo mga mahuli, mga kababayan ko na nandito sa pulan, is mag-ingat tayo or wag na tayo mag-drive. Bakit sa ibang city is masyadong strict, mapahamak lang kayo, at yung iba may sabi nila pwede ka raw makulong, sabi ng mga lokal dito na nakausap ko. So may link akong ilalagay nyo sa description box, kayo na lang po ang magbasa at kung magkano ang penalty na pwede nyong matanggap or ipataw sa inyo ng pulis na makakahuli sa inyo, or maban pa nga yung driver's license, yung pagdadrive nyo sa pulan. Kaya mga kababayan na bago pa na nasa pula na at matagal na nagdadrive dito. So ako matagal na, 5 years ko nang ginagamit to rito, kaya ngayon nag-decide na ako na ginupit ko ng aking international driver's license kaysa mapahamak pa tayo, mas malaki pang mawala sa akin. So base doon sa mga nalaman ko na penalty, yung kaibigan namin medyo malaki-laki rin yung nabayaran niya, nasa 2,000, 3,000 yata ang nawala sa kanya dahil nag-drive siya ng international driver's license ng gamit. Ganito ang nangyari pala doon mga kagala, base sa violation na nilagay sa kanya, driving without valid license, driver's license. Pero dahil kasi nga matagal siya rito, so wala nang visa ang international driver's license niya. Kasi pwede ka lang mag-drive gamit ang international driver's license mga kagala is yung until 6 months. After 6 months mga kagala is hindi ka na pwedeng mag-drive dito sa Poland. So kung sa ibang country, pwede ka pa ulit mag-drive ng 6 months din doon. Pero dito sa Poland, pag matagal ka nang nanirahan is hindi na po pwede. So may tip nga pala ulit ang mga kagala, yung bumubuhay pala dyan sa ating international driver's license is yung ating local license sa Pilipinas. For example,
Pag nag-expire din yung driver's license mo sa Pilipinas is hindi na rin valid yung international driver's license mo. Kasi connected pala yan mga kagala. Once na na-scan mo yung QR code ng international is lalabas din yung Philippines license nyo. So mati-verify nila kaagad na expire na yung international driver's license nyo or talahib siya. So yung iba malaki yung nagiging kaso dahil talahib pala yung international driver's license nila mga kagala. So, sana may natutunan kayo sa maging aware kayo dito sa mga nagda-drive dito sa Poland ng mga kababayan ko. So, mag-ingat po kayo at pag-isipan yung mabuti na kailangan nyo nang i-convert ang inyong Philippine driver's license into Polish driver's license. So, abangan yung susunod ko na vlog kung na-convert ko yung aking driver's license into Polish license. So, sasabihin ko sa inyo lahat ng details pag na-convert ko na siya, para maging guide nyo na rin para ma-convert yung inyong mga lisensya. Dahil nga sa panahon ngayon mga kagala is masyado yung strict na ang rules. Kahit ngayon pagkuha ng karta po ito medyo mahirap na. Yun pa kayong driver's license. So update ko kayo mga kagala. So hanggang sa muli.